Sa akin na, Akin na to! Akin to! Akin na to! Akin to! Akin nga eh. Mga apo, huwag na kayong mag-away dyan. Tara dito at kukwentuhan ko na lang kayo. Talaga po, Lola! Tara, tawagin natin si Ate Ana at Ate Rita. Ate Ana! Ate Rita! Tara, magkikwento ulit si Lola! Tara nga, Ate Rina, may magkikwento si Lola. Lola, ano ba ito, Lola? May bago na kwento, Lola. Mga apo, magsihinahon kayo. Apo, pakiabot nga ng libro dyan. Ito po, Lola. Ito na ako. Simulan na natin ang kwento. Mga mapagmataas na padre, pagtayarin nawa ako ng ilapit sa aking gagawin. Jasmine! Jasmine, asan ka? Jasmine! 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 Wala pa ring pagbabago sa lupaing ito. Ang mga mahihirap ay nananatiling mahirap. O pagbabago, kailan ka ba makakamit? May pag-asa pa ba? Crisostomo, buenos dias! Buenos dias, Tio. Maligayang pagpapalik sa Las Islas, Pilipinas. Tunay ang napakagilhawang bumalik sa ating inang bayan, Tiyo. Ngunit nakakalungkot pa rin na wala pa rin pagbabago. Siya nga pala. Magkakaroon tayo ng reunion and mikasa mamaya dahil nararapat ka na ipagdiwang natin ang iyong pagbalik mula sa Europa. Ganun po ba, Tiyo? Muchas gracias. O siya, ako'y aalis na upang maghanda at tatawagin na lang kita mamaya. Tiyo, kamusta mo pala si Maria? Si Maria, mabuti ang kanyang lagay sa biyeryo. Nananatiling tapat ang inyong pag-iibigan at sabik sa inyong mga liham. Kung ganyan po, Tiyo, at ako'y mag-aayos na para makapunta po sa ating pag-itipon mamaya. Makapunta po ba si Maria? Oo, iho, makakapunta si Maria. O siya, ako'y aalis na. Nakita na lang tayo mamaya sa akin. Andis, Tiyo. Tunay na nanabik ang aking kalooban, aking ama, na magkita tayong muli nang maibalita ako sa iyo ang mga tagumpay ko sa Europa. Muchas gracias, Padre Serena. Padre Damas. Muy bien! Huwag na kasing ipilit kung hindi naman kayang ituloy ng pagsasalita ng Espanyol. Tinababoy mo lamang ang lingwa. Dani Isabel, makakapunta ba bumalik sa si Maria Clara? Siya nga, Donya. Ipinatawag ko na si Maria sa Vietero upang makasama natin sa ating pagsasala. Para saan pa ang pagdiriwang na ito? Para sa isa namang anak ng erehe at pulbistero na si Rafael, na iho del Diablo. Kung puristili ka, referensya, baka makarinig kasi. No me importa, Fraile, kahit pa ito'y sabihin ko sa demonyong si Ibarra. May anting kagitingan ang pumamalagi ni Ginoong Ibarra sa Espanya. Narito na pala ang iho del Diablo. Mga mahal kong anak, halina't sa hapagkainan.
Buenos dias mga senyor, mga senyorita, sa mga mahal nating kura. Halina't simulan natin ang ating salo-salo sa pagbabalik ng ating inaanak na si Crisostomo Ibarra. Muchacha, ihatid ang pagkain mo, favor. Hoy, muchacha! Akin na yan! Isang talagang Indyo, hunghang, boba! Unahin mo ang sugo ng Diyos bago ang iba. Paumanin niyo po, Padre Damaso. Ibarra, ano ang tila na nakamit mo sa Europa? Marami, Ginoo. Katuklasan ko ang karangyaan ng mamamayan doon sa Europa. Ang mga mahihirap doon, hindi sila nanatiling mahirap dahil sila ay nakapag-aral. Sa kinatagal-tagal mo sa Europa, yan lamang ang iyong dala, pag-aaral. Ang mga hindi mababang uri at makasalanan, hindi nararapat sa inyo ang mag-aral. Ang nararapat sa inyo ay magsilbi sa Diyos at sa aming mga sugo ng Diyos. Ngunit, Padre, ito ang katotohanan upang mapalaya ang bayan sa kahirapan. Sinvergüenza! Walang boto! Sino ka para sumagot sa banal na katulad ko? Sino ka? Padre, mabunos dili ka. Iho, huwag ka nang sumagot sa reverensya. Humingi ka ng tawad, rapido. Pamalinaw, Tio. Hindi ko na po alam matapos ang salo-salo ito. Baka maanuwa sa akin ng Padre. Pakisabi na lang po kay Maria na magkita ko. Isang diablo! Walang respeto sa sugo ng Diyos. Tunay ngang anak siya ng isang irehe at pulbistero. Isang makapagpanggap na banal, makukunan na ako, Tiago, at kailangan kausapin ng Ginoo. Ay, Ginoo. Ano yung tunyente? At bakit po sumulit sa akin at hindi niyo pinapasal sa salo-salo? May dapat ka malaman patungkol sa iyong ama. Ito sa akin. Hindi siya pinatay dahil sa sakit. Pinatay siya dahil sa sinadya ito. Anong sabi mo? Ang pobreng Damaso nagpapatay sa kaluhod dahil ipinagtanggol niya ang isang Indyo na binugbog ng isang Friday. Paano may katotohanan ng sinasabing tingin? Eh, gayon ang ama at ang padre ay napakalapit. Katunayan niya, libre itong nanunuluyan sa amin. At nakasabay pa namin sa pagkainan bago ako lumisan ng Las Islas Pilipinas. Magtungo ka sa San Diego at malalaman mo ang aking tinuran sa Diyos. Adios. Balik na si Ibarra sa San Diego upang malaman ng tunay na nangyari sa kanyang ama. At kung tunay nga ba ang tinuran ng tenyente na may kinalaman si Padre Damaso sa karumal-dumal na pangyayaring ito. Magandang araw po sa inyo, Ginoo. Pumanin sa inyong ginagawa. Dito ba inilibing ang aking ama na si Don Rafael? Dito kasi tinuro ng aking kasamahan. Ipagmauman ninyo po, Ginoo, ngunit muling ipinahukay ang bangkay ng inyong ama. Anong ibig ipahipatid? Sinong nagpahukay sa aking ama? Nais pong ipabatik sa inyo na ninais nilang ilibing po sa libingan ng mga inchik ang bangkay ng inyong ama. Ngunit paumanhin po kasi inaanod ko po ito sa ilog. Paumanhin po, Ginoo. Isang kalabastanganan ng inyong sinabit! Sinong nagpaanod sa aking ama? Ang dati pong para ko si Padre Damaso po. Paumanhin po. Mawalang iya! Mawalang respeto! Hindi na iginalang ang aking ama. Napayagan ni Kapitan Tiago si Maria Clara at Tia Isabel na magtungo sa San Diego upang magdiwang ng pista. Ngunit isa sa mga kaugalian noon ay magtungo muna sa simbahan upang magbigay galang sa kura ng San Diego. Kumusta ang mga sakristan? Yeah. Nasa langit na ba ako? Tila may anghel ako makausap sa akin. Tuloy nga yung nabanggit, Crispin. Napakaganda niyo, binibini. Ano yung ngalan? Ako si Maria Clara. Mana Clara? Ang anak ni Kapatid Tiago? Tuloy nga napakaganda niyo, binibini. Maraming salamat mga sakristan. Ngunit nais naming malaman kung nasa ang kura. Ang kura po ay nasa simbahan. Sandali lamang ho at tatawagin ko. Ano yun? Nais po makita ni Binibining Maria Clara ang mahal na kura. Kung gayon ay tatawagin ko ng mahal na kura. Nasaan ang binibini? Nasa labas ho, mahal na kura. Abat,
Hindi dapat pinaghihintay ang marikit na binibini. Halina, vamos! Dito po. Mahal na kuya. Anong sadya niyo ito, ni Maria? Ilan pang pinipila na kasi nakabalik kami dito. Tanggapin mo ang aming para sa iyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, Tia Isabel. Hindi mo gusto mo, Tia Isabel. Ay, abat nagmamadali ang binibini. Ay, sige na ho, Tia Isabel. Crispin, Basilio, tinakot niyo ba ang binibini kahit na lang ang kanyang reaksyon sa akin? Hindi ho. Abat, sumasagot pa kayo. Dalhin ito sa aking silid at mabawasan sana ang kanilang mga kasalanan. Huwag kayo sa akin ngayon na. Mama kayo, Padre. Bueno, vamos! Ano, kuya? Mga iho! Idyablo! Tama na ako! Iho! Idyablo! Sumasagot kayo sa mga katulad kong banal? Maawa po kayong Padre. Kuya, bakit gano'n na lamang po sa atin? Wala naman kang ginawang mali. Tahan na, Crispin. Baka marinig pa nila tayo at gupin pa. Kuya, tara na. Nangungulila na ako kay inay. O tara, besan natin. Inay! Narito na po kami! Crispin, Basil, yung mga anak ko. Halina't umakit na kayo, tayo kakain na. Sige po, inay. Tara na, kuya. Bilisan mo na, kuya. Halina't haluan niyo ako sa ating hapunan. Ito na lang po ba ang ating hapunan, inay? Paumanhin mga anak ko, ngunit ito na lamang ang itinaranan ng ama. Huwag ka na mag-inay, Crispin. Butit nga't may kinakain pa tayo. Mga Indio, ilabas niyo ang nagangalang Crispin. Inay, may mga gwardiya sibil. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas. Ano ho iyon? Nasaan ang iyong anak na si Crispin na nagsisilbing sa Kristan? Bakit ho? Anong kailangan niyo sa aking anak na Crispin? Nagnakaw siya ng napakalaking halaga mula sa kura. Hindi ho. Hindi po ako magnanakaw. Hindi ko po magagawa sinasambit niyo sa akin. Inay, huwag po kayo maniwala sa kanila. Hiniwi ka mo ba na nagsisinungaling ang kura? Hindi ho. Sumama ka na lamang ng maayos upang hindi na magkagulo. Inay, sandali ho. Sasama ho ako. Hindi na kailangan. Dakipin niyo na yan. Inay! Sandali ho. Inay! Tulungan niyo po ako! Habang naghihintay sina Crispin at Basilio sa kura, ay may narinig si Crispin sa isang silid. At napakainam ng tunay. Masisisi ang sakristan habang ako'y nagpapakasasa na napakalaking salaping ito. Ay ho, ang nagnakaw ng pera sa simbahan. Kasinungalingan! Ano ang isinasambit sa kristan? Sinisisi mo pa sa akin ang iyong kasalanan? Kakasambit ko naman ho. Kayo po nagpapakasasa sa something nawawala. Anong nangyayari dito? Ura, ang sakristan mo yun. Kalapas na nga na. Padre, ako ang sinisisi ng sakristang ito na ako daw ang kumuha sa mga perang nawawala dito sa simbahan. Ah, ipon di Diablo! Tonto! Padre, maniwala ho kayo. Ako pang sinisisi nito sa mga kasalanan kanyang ginawa. Wala po kayong ura. Manahimik ka. Hindi ako nagnakaw ng pera. Balik ang sakristan ka? Ako pa ang magbibitang sa iyong mga kasalanan? Pagtino ka! Tama na ho! Tumigil ka! Tumigil ka! Siguro magkasabat kayong dalawa. Ha? Nararapat sa anak ng demonyo na makarusahan upang matino! Kuya, umalis ka na! Bata, magtigil ka! Hayaan mo na, baka napagalitan yan sa simbahan kaya't nagkaganyan. Basilio! Basilio, anak ko! Inay! Basilio, anak ko! Ano nangyari? Bakit dugaan ka? Basilio, si Crispin! Basilio! 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 Ano ba nangyayari sa'yo? Basilio! Basilio, gumising ka! Asan ang kapatid mo? Basilio! Crispin!
Andito na ang tatay nila, Papa! Hindi man lamang ho kami nagpang-abot ni Ibarra sa Maynila, Pia. Nakalimutan na ho ba ako ng aking nobyo? Narinig mo naman ang sinambit ng iyong ama, Henrita. Nagkainitan ang iyong ninong at nobyo sa salo-salo. Mainam na lamang at hindi pinatulan ng Crisostomo ang Friday. Pangad kong malaman kung bakit nagkaganon, Pia. Ni telegrama ay wala siyang paramdam. Magandang umaga po. Nasa labas po si Ginoong Ibarra. Nais daw po na makausap si Binibining Maria. O ayan na, hindi na yan basta telegrama, Maria. Papasukin mo ang Ginoo. Sige po. Ano't hindi tayo nagpang-abot sa salo-salo? Kayo raw ay nagkainitan ng ninong? Tiro ko. Napakarami ng masasakit ang nalaman ko. Simula ng pagdating ko lang sa San Diego, ang aking ama ay pinakukay ang libingan at ipinahanod sa iyo. At ngayon, hindi na alam kung saan. O Diyos ko, Santo. Karamaldungan, hindi ka tanggap-tanggap. Paumanhin mahal ko. Nila'y ako'y nakatagtag ba sa iyong malalaman? Hindi. Ang totoo, tila nakagaan pa nung simula ng nasilahan ko. Handa na ang pananghalian. Samahan mo na kami, Crisostomo. Ako man hindi yan. Ito, bakit hindi na ako nakasalisig. Pero pa po ang asus. Pagpalaan ka nawa ng Diyos. Mag-iingat ka, mahal. Anong palabas ito, Injo? Nasaan ang ating kalesa? Isa ka talagang muhang, tonto. Walang aasahan sa inyo. Tonto! Paumanin, Padre. Ano ba bang aasahan ko sa inyong mga Injo? Mga walang pinag-aralan, mga hunghang. At ngayon lalayasan mo ako? Mga mapagmataas na Padre, patawarin nawa ako ng langit sa aking gagawin. Ngunit sakit na dinulot niyo sa akin ay walang kapantay. Mga naghahari-harian sa bayan namin ay kailangan ng makatikim dahil kami gising na sa katotohanan. Sino ka? Talagang napakababa ng inyong pagtingin sa aming mga Indyo. Isang mapagmataas na Padre. Sino ka? Kailan pa naging importante sa iyo ang pangalan naming mga Indyo? Iho del Diablo! Napastangan! Sino ka para gantuhin ang isang sugo at banal na anak ng Diyos? Hindi ka isang tunay na banal. Isa kang sugo ng demonyo! Iho del Diablo! Iho del Diablo! Tulong! Hindi ko talaga palalagpasin ang salo-salo na ito, lalo nang may lechon. Muerto di hambre. May sinasabi ka ba, Doña Victorina? Buenas tardes, mga don at doña. Buenas tardes, Padre Salvi. Que el Dios os bendiga. Makakarating kaya sila Maria Clara? Por supuesto, Padre. Hindi nila palalagpasin na makasama sa salo-salo ng pananghalian ang banal na katulad mo, Padre. Buenas tardes mga don at mga donya sa mahal naming kura. Que el Señor os bendiga. Kapitan Tiago, Tia Isabel. Padre, buenas tardes. Bendiga siyas mi Maria. Bakit tila atang malungkot ang iyong araw, Maria? Siya nga, Marikel. Porque Wala akong tanong. Marahil ay pagod lamang mo siya sa aking tiyan. Halina't maupo na tayo upang masimulan natin ang ating salo-salo. Buenas tardes, mga Ginoo. At Bakit narito ang anak ng Erea at Filibustero? Ang dahil sa katapangan ni Ginoo na magpatayo ng paaralan para sa lahat, ay siyang naging dahilan, kaya naging opisyal na rin siya sa San Diego. Hindi ka kakalugdan
ng Diyos sa inyong ginawa, Alperes. Narito na ang dating kura. Buenas tardes, Padre. Huwag na kayong magmano, pagpalain ang lahat. Kumusta, Padre, ang mga kasama ng gawa ng isang tulisanes? Elias! 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 Isang tulisanes, isang gunggong na Indyo ang umalaban sa isang banal na katulad ko. Hoy kayo, Alperes! Bakit tila ang upad ng mga kasama mo at hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang demonyong si Elias? Bakit narito ang isang anak ng isang hangal na kahit ang kanyang sariling bangkay ay hindi pwedeng ilibing sa libingan ng mga Indyo? Crisostomo, Crisostomo, Hijo del Diablo. Huwag mo na lamang pansinin ng Ninong Crisostomo. Tila nang gagalaiti lamang siya sa ginawa ni Elias. Crisostomo? Yang mga Indyo talaga, oh. Mga makasalanan, walang ginawa kundi maghasik ng kasamaan. Mga walang respeto. Sa tingin mo'y kailangan pa pag-aralin ng mga bobo na iyon? Masyado ka mapagmataas, ngunit wala kang patutunguhan. Nakita mo ba ang nangyari sa iyong ama? Gusto mo bang matulad sa kanya? Tila na bahagang iyong buntot. Ano ka nga ulit? Anak ng Erehe at isang pulbistero. Gusto niya, Padre! Hijo del Diablo! Hindi ba sapat na iyong pinuhukay ang kanyang bangkay at pinatapon mo sa ilog? Ha? Gusto na yan, Crisostomo. Naasan ang sumabog na bulkan? At narito na nga siya sa aking harapan. Opo po kayo, pilosopo ka. Salamat. Ang akala ng lahat na isang matarik na bundok ang narating. Ngunit isang bulkan namang tunay. Punong-puno na po ako sa Padre, pilosopo. Ibarra, maraming nagtila isang bulkan. Ngunit sa mata ng matataas, kayo lamang ay isang kumukulong puti na pagkatagalan ay isang magiging malamig na bangkay. Sinasabi niyo bang posible rin mangyari sa akin ang sinabi ko nga kayo? Malapit, Kinoy. Malapit. Gusto ko na lang magpahinga. At pupunta ako sa simbahan para humingi ng tawad sa Padre. Bukas ang simula, Ginoo. Naway iyong makayanan. Bukas ang simula ng ano? Ang galit ng sintaas ng langit ay kahirap bawiin, Ginoo. Hinto, Ibarra. Ang isang katulad mo ay hindi na nararapat tumapak pa dito sa tahanan ng Diyos. Ngunit Padre, naririto ako upang humingi ng tawad kay Padre Damaso. Hindi na kailangan niya, Ibarra, sapagkat ikay isa ng ganap na ekskomunikado. Ngunit Padre, wala pang paglilitas na ginagawa sa akin na magpapatunay sa pagiging ganap ko na ekskomunikado. Hindi na kailangan yan, Ibarra, sa pinakita mo sa harap ng lahat ng opisyalis. Isa lang karapastangan sa mga banal na katulad namin. Ngunit Padre, palagi ko alam mo ang tunay na nangyari. Na kaya alam ako na puno sa Padre Damaso dahil nilipastangan niya ang aking ama na dati niya rin kaibigan. Hindi na, Ibarra. Tumalikod ka na at umalis pa. Buenos dias, Pilosopo Tasio. Buenos dias, mga Don at Donya. Kay malas niyang tunay na Ginoong Ibarra. Siya ngayon ay itas na tiwalag na ng simbahan. Ay hirap na naman siyang pigilin kung nais niya naman siyang pabagsakin. Tigil nga kayo. Alam niyo naman yung kwento na buo. Buong kwento kung bakit nagalit ang Ginoo. Kahit na ba mali na kalabanin ang kura ng San Diego. Dating kura, Senyor. Dating kura. Ano pumasok sa iyong kukote, Ginoo, at tila natakasan ka na ng bait sa iyong ginawa? Magandang araw sa inyong lahat. Walang modo.
Walang modo. Makikita mo talaga ang kanilang tunay na kulay. Pag ikay nawala ng estado sa buhay. Mga pakitang tao, mapamestiso man o indio. Walang mataas na tao, kundi ang iyong binangga. Kaya mag-iingat ka, Ginoo. Sipol ang simbolo ng dalawa upang magkita ng taimtim at walang pinoproblemang masundan ng Gwardiya Sibil si Elias dahil isa na siyang ganap na tulisanes. Elias! Elias! Salome, sinta ko. Elias! Tagal mong nawala, sinta ko. Ako'y nananabik pa sa iyo. Patawad mo. Kaligtasan mo lang ang hangad ko. Kaligtasan ko nga ba? O ang kaligtasan ng bayang ito? Mahal ko, magpakalayo-layo na lamang tayo sa bayang ito. Mga ibang bayan tayo, para wala ng sakit. Wala nang humahabol ng mga Gwardiya Sibil at wala nang kahit ano. Ngunit mahal ko, batid mo namang hindi ako maaaring umalis sa bayang ito. Dahil napakarami ng pagdurusa at kapigatian sa bayang ito. Hindi ko nahahayaang maulit pa ito sa mga susunod na henerasyon ng ating magiging anak. Alam mo naman yun, di ba? Siyang tunay. Alam ko ang punot dulo ng mga ito. Alam ko ang lahat ng plano niya. Mahal ko, isa lang ang nais kong ipangako mo sa akin. Hindi kang mamatay. Don Tiago, narito po ang Padre Damaso. Padre, Buenos dias, Padre. Don at Doña. ano hot na pa rito kayo? Don Tiburcio, Doña Victorina, Buenos Dias. Nasaan si Maria? Ninong, ano ang iyong sadya? Narito ako upang ipakilala sa iyo ang iyong mapapangasawa, si Ginoong Alfonso Linares. Buenos Dias, Binibining Maria Clara. Nagbibiro lamang kayo, Ninong. Tanging si Crisostomo lamang ang nais kong pakasalan. Siya lamang, Ninong. Ama, hindi mo man lamang ba ako ipagtatanggol? Hindi mo man lamang ba ipaglalaban ng iyong karapatan bilang ama ko? Maria, sundin mo na lamang ang padre. Alam niya ang kanyang ginagawa. Por favor. Tunay nga ang mga sabi-sabi. Tunay na kalikit mo, Binibining Maria Clara. Nakapag-aral ako sa Europa at isang mestizo. At hindi kagaya ng ex-komunikado na Wala kang karapatang pagsalitaan ng aking nobeng si Crisostomo ng kahitan. Siya lamang Ginoo ang aking pakakasalan at hindi ikaw. At Diyos Ginoo. Tia Isabel, maaari na pong lumisan ng ating mga panahon sapagkat mayroon pa tayong misang pupuntahan. Ginoo, Doña, Don, halina ho. at Diyos, Maria Clara, hindi ba ito ang huli nating pagkikita? May ibang nakikita si Padre Salvi sa pamamaraan kung paano na lamang pakialaman at ingatan ni Padre Damaso si Maria Clara. Kaya ng mga oras na maglilipat ng gamit si Padre Damaso na inutos niya sa isang sakristan, ay pinalis ni Padre Salvi ang sakristan at ginalaw niya ang gamit ng padre nang makuha niya ang liham. Padre. Buenos dias, Padre. Buenos dias, Tia Isabel, Tia Maria. Ano ho ang nais ni Padre? Tia Isabel, maaari mo ba kaming iwan ni Maria? Hindi na ho kailangan, Padre. Sabihin niyo na lamang ho ang nais niyo sabihin. Tia Isabel. Narito lang ako sa pintuan. Sige, Padre. Sabihin niyo na ho ang nais niyo sabihin. Liham ni Ibarra para sa liham. Nangihibang na ho ba kayo, Padre? Liham ni Ibarra upang malaman mo ang iyong buong pagkatao. Bibilang kita sa paglubog ng araw. Kung hindi ka sumipot, malalaman ng lahat ang laman ng liham na ito.
Tia. Nais raw akong makausap ng Prado. May nais din siyang ipabatid sa akin. Kung gayon, kasama mo Hindi na ako, Tia. Ako na lamang ka. Papalapag na lamang ako sa kanya. Kung gayon, mag-iingat ka na lamang at ako ang magsasabi sa iyong ama. Umuwi ka na rin agad kung magpapalala ng gastos. Opo, Tia. Maraming salamat. Alam ko hindi mo ako bibigyan, Maria. Ito na ho ang mga liham pa. Sabay ho ka. Sabay. O Maria, kapunta pa lamang ako sa inyo upang pag-usapan ng nalalating kapasan ni Alfonso. Ikaw mo ba ang tunay kang ama? Maria, ano yung sasabihin mo? Sige, pinagtsaga mo yung ama. Ano ba ba? Sinungaling, pinagsamagdalan mo ang aking ina at ako ang bunga. At kayo naman narinig yan. Sa Diablo si Crisostom. Walang kinalaman si Crisostom sa mga binibintang mo. Ito ang patunay. Kasinungalingan. Ito ang patunay ng mga kasinungaling yung sinasabi mo. Nakasaad yan kung paano pinagsamagdalan ng aking ina. Maria! Patawarin mo ako, Maria! Maria! Patawarin mo ako, Maria! Hindi ko sinasadya ang mga nangyari, Maria. Patawarin mo ako, Maria! Hindi. Kahit kailan, hindi kita ituturing na ama. Ginawa mo sa aking ina. Hindi. Lahat ng mga sinabi mo, puro kasinungalingan. Padre, Alpes, nagtataka kayata kung bakit kita pinatawag. Ako'y nababahala sa mga turistaris na gustong maghimagsik sa ating bayan. Ngayong gabi, bang ka na ba, Padre? Merong isang nagkumpisal sa akin, isang babae. May binigay siya. Ito. Si Crisostom Ibarra ang namumuno sa mga turistaris. Crisostom, hindi maaari. Si Crisostom, hindi maaari. Gino! Elias, wag ka na pa rito. Alam mo naman pag nakakita tayo ng mga praile, mas lumala pang nangyari sa akin. Alam ko, Ginoo. Kaya't naparito ako upang balaan ka tulungan patungkol sa mga pagpapahuli sa inyo ng mga namumuno sa ating bayan. Ako huli? Eh, anong kaso ko? Pakinggan mo muna ako, Ginoo. Ikaw ay pinaparatangang pinuno naming mga Tolosanes. Kahit sa ilang saglit na mga inarito ng mga Guardia Civil at Alperes upang hulihin ka. Kung ganyan, ano ang gagawin ko? Ang mga papeles na maaari nilang ilaban sa iyo ay narapat lang nating sunugin. Kung ganyan, pasok kayo, Elias. Tara, Elias. Ito, Ginoo. Lahat ng ito ay maaari nilang gamitin sa iyo. Kaya't narapat lamang natin itong sunugin. Ginoo, kilala niyo ba ang Pedro Ibarrimento na nasasaad sa sulat? Ito ba? Si Don Pedro Ibarrimento ay lolo ng aking ama. Napagkasunduan ng aking ama at ina, napaikli ng Ibarrimento. Kaya ngayon, kinigilan na kaming Ibarra na pinaikling bersyon ng Ibarrimento. Kaya pala hindi ko mahagilap sa buong Las Islas Pilipinas ang pamilyang Ibarrimento. Dahil tinatago nito sa katagang Ibarra ang pangalan ninyo. Isa kayong pamilyang kasumpa-sumpa! Yes, minaw ka. Hindi mo kaaway. Kung iniisip mo na ang kasalanan ng aking ninuno ay kasalanan mo na rin, ngayon pa lang, kinili mo na ang aking buhay!
at kalimutan mo ang ating pinagsamaan! Senyor, nariyan ho ang alferes at ang mga gwardiya sibil. Hinahanap po kayo. Tumakas ka na rin mo. Ako nang bahala dito. Salamat din, pero kailangan ko silang harapin at usapin ang maayos. Ngunit Ginoo, Alvarez, ano ito? Ano ang iyong sadya? ikaw Ginoo, ikaw ang aking sadya. Hinuhuli kita sa pagkakasalang pakikianib at pagiging pinuno ng mga Tulisanes. Alvarez, kilala ng general ang aking bungakan. Kaya ang iyong mga sinasabit ay walang kabuluhan. Huwag ka na magsalita. Sumunod ka na lamang. Huli na yan. Yes, ba't ka narito? At ano yung ginagawa? Handa ito ng pagbawakas ng ating alikan, ng ating mga angkan. Hindi ako pwede tumakas. Dahil wala naman akong ginagawang masama. Walang hustisya sa bayan ito, Ginoo. Kaya tara na. Tumakas ka na. Sumanib ka na sa amin. Hindi ka na, Ginoo. Nang dahil sa pagtakas nila Ibarra ay natunugan ito ng mga gwardiya sibil at alferes, at sila ay naghabulan sa bukid. Dahilin nyo na mga yan! Siguraduhin nyo walang matitira mga buhay! Uy, yes. Tama ko, senyor. Tara, dito ka! Hindi na, senyor. Hindi kita pwedeng iwan dito. Maabutan nila tayo. Tara na! Senyor! Maabutan pa tayong dalawa kung di ka aalis. Kung ganyan, saan ako pupunta? Mag-ibang bayan ka na, senyor, nang hindi ka na nila makita pang muli. Sige na, senyor! Hindi pwede! Pamamatay ka! Ako nang bahala. Ako nang bahala sa aking sarili. Mamatay na akong mamatay. Sige, Elias. Hanggang sa muli, kaibigan. Mamamatay akong hindi nakikita ang bukang liwayway sa aking lupang tinubuan. Kayong mga makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Nang dahil sa pagkabaliw ni Sisa ay kanyang inakala na ang kanyang anak na si Basilio ay isang gawa ng demonyo. Kaya naman tumakbo ito sa kagubatan kung saan nagpaputok ng baril ang mga gwardiya sibil dahil sa pagtakas ni Ginoong Ibarra. Nay! 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 Ako! Nay! Nay! Ako diba? Nay! 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 Sige, Nay! Sino anak ko? Nay! Hindi! Nay! Ako diba? Nay! Hindi ka anak ko! Di ba? Nay! Hindi ka anak ko! Nay! 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 Gumising ka, Nay! 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 Nay, dito ka! Nay! Ano yan? Nay? Nay! Hindi! Hindi ko pwede! Nay, gumising ka, Nay! Nay! Alvarez, may narinig ko akong tinig roon. Halika na! Rapido! Sundan ang tinig na yun! Lumisan na si Basilio dahil tuluyan nang namatay si Sisa at nakita niya na may pumunta roon.
sa aking gagawin. Ngunit ito lamang ang makakabuti sa atin. Alperes, may mga bangkay. Dalawang bangkay. Ilan ang tao na nagpatakas sa Ginoo? Ayon sa ulat, isa ho, Alperes. Sinunog nila ang kanilang mga labi upang kabayaran ng kanilang kasalanan. Sumalang tawa, Ginoo. Alperes, may kwintas. Ito nga. Ito nga ang kwintas ng pagmamahalan ni Maria Clara at Ibarra. Siya nga talaga ang Ginoo. Ginoong Ibarra, patay ka na pagkakalam ng Alfales at ng buong bayan. Mainam yan, Basilio. Dahil magmula nang magbalik ako sa bayang ito, sobrang dami ko ng sakit na naranasan. Ang mga namiminuno, bagamat magpakita ka ba ng kabaitan sa kanila, hindi sila tinatablan. Kaya itong tanda nila. Pagbalik ko, Basilio, mararamdaman nila ang hagupit ng pagiganti ko. Bagamat nakakapagod at marahil ikamatay ko ito. Pero ito lang nakikita kong paraan para yung paghinagpis dito sa dibdib ko maibsan at magbayad silang lahat sa ginawa nila sa aking ama at lalo na sa akin. Ama, kung sinasabi nilang wala na si Crisostomo, kung sinasabi nilang patay na ang aking nobyo, hayaan niyo akong makiramay sa kanila. Hayaan niyo akong makidamay. Ikinalulungkot ko, anak, ngunit dito ka na lamang. Ito ang inyong kwintas ng pagmamahalan kay Ibarra. Patay na si Ibarra. Tia, sabihin niyo ako lamang ay nananaginip. Sabihin niyo bangungot lamang ang lahat ng ito. Hindi pa patay ang aking nobyo, Tia. Hindi siya patay, Tia. Hindi. Kapitan Chago, Tia Isabel, Maria. Ako'y nakikiramay sa pagkamatay ni Ibarra. Nakikiramay? Ikaw ang kumusang sa aking nobyo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Maria. Si Crisostomo ay isang filibustero at ako'y alagad ng Diyos. Alagad ng Diyos? Ngunit nais mo ang kamatayan ng isang tao? Tunay ka bang padre? Maria! Gusto na, Maria. Utang na loob! Utang na loob. Pagod na akong manahimik. Por favor! Buong buhay ko, tinuruan niyo akong manahimik. Sumunod! Makinig! Binusalan niyo ako na halos mabibi na. Hindi niyo ako hinayaang magdesisyon para sa sarili ko. Buong buhay ko, Padre, sunod-sunuran na lamang ako sa lahat ng nais niyo. Gusto na, Maria. Mangumpisal ka sa Padre. Hindi. Hindi ako manguminsal sa kanya. Kapitan Chago, ako'y aalis na lamang sapagkat si Maria ay nagdadalamhati pa. Oo nga ni Padre. Wala kang kasing sama, Padre! Wala kang kasing sama! At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ate Rina, bakit ang lungkot mo? Nakakalungkot pala, hindi pala nagkatuluyan si Maria Clara at Ibarra. Napakatagal pala tayo nasakop ng mga Kastila, Lola. Oo, kaya dapat magpasalamat tayo sa ating mga bayani. Dahil sa kanila, tayo ay malaya. Nakakabitin naman, Lola, yung kwento mo. Ano kaya nangyari kay Crisostomo Ibarra? Ako, ang kwento ng Noli Me Tangere ay may kasunod pa. Ito ang kwento ng El Filibusterismo. O siya, sige na. Magsitulog na kayo. Gabing-gabi na.
Sige po, Lola. Good night po. Lola.